Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil nga sa mga nalalaman ni Dr. Katie at nasaksihan niya na kung saan iniwanan talaga ni Dr. Carlos ang kanyang asawa, dito na nga talaga siya walang tiwala kay Dr. Carlos Benitez na kung saan kinompronta niya ito. Dito na din si Harry ay nawala ng tiwala sa kanyang ama dahil sinungaling nga ito sa kanya. Talagang sinabi niya dito na hindi niya daw nakita itong si Lynette, pero sabi ni Lynette na pinagtanggol daw siya ni Dr. Carlos Benitez. Ano kaya ang mga dadahilan ni Dr. Carlos Benitez kung bakit iniwan niya itong si Lynette na kung saan ito nga ang tumatakbo sa utak ni Harry. Dito na nga ay nangkita si Lynette at ang kanyang anak doon sa Apex Medical Center dahil dinala ito si Giselle doon dahil nahimatay ito doon sa lugar kung nasan sila. Dito na nga nalaman ni Annalyn ang tungkol sa kanyang ina na kung saan muntik pang napahamak ito at talagang si Harry ang nakaligtas sa kanya na kung saan sinabihan siya ni Dr. Katie na talagang inang bantayan daw ni Harry itong si Annalyn at saka si Lynette at huwag pabayaan. Dito na nga nagtataka itong si Dr. Carlos Benitez dahil sa may mga patama itong mga sinasabi ni Dr. Katie na tuon sa kanya. Dito na nga natameme itong si Dr. Carlos na kung saan talagang wala siyang magawa dahil katotohanan naman na pinabayaan niya itong si Lynette. Dito na nga si ah, Giselle ay talagang galit na galit dito kay Moira kung saan talagang sinabi ni Moira na ihanda na daw ang kanilang sarili dahil kikitilin na daw ang buhay ni Don Pepe pagkatapos daw ng noon basta matanggap lang ng pera. Dito na nga pinagtataka ni Gisela talagang galit na galit at buti na lang dumating itong si Chang Susan at sinabi niya dito na nakaband itong si Moira kaya pinalayas ito ni Giselle na kung saan sinabi pa niya dito na may ambag daw siyang 10,000 milyon dito sa pera na ibinigay nila at nag-loss daw yun na kung saan hindi na maibabalik yun. Dito na nga ay talagang natahimik na lang si Dr. RJ Tanyag na kung saan umalis na itong si Moira. Kinausap ni Dr. Ray Meneses itong si Dr. Carlos, si RJ na kung saan sinabihan niya dito na talagang kailangan ni Zoe ng katuwang ngayon na kung saan marami siyang pinagdadaanan. Dito na kaya uobserbahan ni Dr. RJ Tanyag itong kanyang anak na si Zoe at malalaman niya ang buong katotohanan kung bakit anong nangyari sa sugat na iyon na kung saan ito ngang si Dr. Carlos Benitez ay pumunta talaga doon dahil sa mga nagawa nito ni Don Pepe na barilin itong si Zoe at buti na lang ay hindi masyadong natamaan ng husto at talagang hindi ito malubha. Dito na nga ay talagang ikinagulat ni Moira ang pagkadating niya na kung saan nakita niya yung kanyang anak na may sugat. Dito na dapat babarilin ni Moira itong si Don Pepe pero pinigilan ito ni Zoe dahil ayaw ni Zoe na bahira ng kamay or ng dugo ang kamay ni Moira pero hindi niya alam ay marami nang napatay itong si Moira pero hindi nga lang siya at taga-utos nga lang siya. Dito na nga si Dr. Carlos Benitez ay pumunta doon at nagkasalubong sila ni Moira. Dito na nga nasampal ni Dr. Carlos Benitez itong si Moira kung saan talagang nagdulot ito ng malaking away at gulo at talagang narinig ito ni Don Pepe ang lahat ng mga sinasabi ni Dr. Carlos Benitez na talagang anak niya itong si Zoe. Dito na kaya si Lynette ay talagang mag-iisip kung bakit tinawag ni Zoe daddy itong si Dr. Carlos Benitez. Pakakabangan natin ang mga susunod pa na episode na ito. Ang abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.